4 minuto makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo po muling makakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, hanging amihan muling lumakas, malamig na panahon muling naramdaman sa Baguio City at Metro Manila. Bilang ng mga nasawi sa landslide sa Davao de Oro umakyat na sa 54. Panukalang 100 pisong dagdag sahod, target aprobahan ng Senado ngayong linggo. Pagkansela ng pasaporte ni dating Kongresista Teves, patunay na walang sinuman na makaliligtas sa batas ayon sa DILG. Chinese national natagpuang patay sa loob ng kanyang condo unit sa Binondo, Maynila. At 3 Pinay na iligal na nirecruit patungong Malaysia naharang ng Bureau of Immigration sa Zamboanga Port. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong Monday morning, February 12, 2024. Gising na ho, bango na, hindi na ho holiday. Ngayon ho ay balik na ang klase, balik na ho ang pasok sa trabaho. Kaya ho gising na, bango na. Sa pangalan po muli ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong makakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Dito po sa Magandang Umaga Pilipinas, ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga Pilipinas! Maganda Umaga Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita, bumaba sa 13.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kahapon dahil sa paglakas ng northeast monsoon o hanging amihan. Ito po'y nakaapekto rin sa maraming lugar sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, naramdaman ng 13.4 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City dakong alas 6 ng umaga, habang 21.2 degrees Celsius naman ang naitala sa Science Garden sa Quezon City. Bukod sa Baguio City at Metro Manila, ang iba pang nakaranas ng mababang temperatura ay ang mga sumusunod. Diyan po sa Basco, Batanes na may 17.2 degrees Celsius. Ito yung pinakamababa sa lahat to, bukod po sa Baguio City. Samantala, sinundan nito ng Tanay Rizal na nakapagtala ng 18.3 degrees Celsius. Sinait, Ilocos Norte, 19.4 degrees Celsius. Tuguegarao, Cagayan na may 19.5 degrees Celsius. Abukay, Bataan na may 20.2 degrees Celsius. Lawag, Ilocos Norte, 20.3 degrees Celsius. Kasiguran, Aurora na may 20.8 degrees Celsius. At Calayan, Cagayan na nakapagtala po ng 21.1 degrees Celsius. May kalamigan pa rin po, Ayon kay Grace Castañeda, bukod pa sa amihan na magdadala ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Luzon, apektado naman ang easterly sa mga rehiyon ng Davao, Caraga at Eastern Visayas. Sinabi ni Castañeda na sa susunod na 3 araw, mararamdaman ang malakas na amihan sa Luzon kasama ang Metro Manila at Baguio City. Maganda Umaga Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, umakyat pa sa 54 ang namatay sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon sa provincial government, may 63 individual ding nawawala habang 33 ang sugatan. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operations noong Sabado
dahil sa malakas na pagulan at kambal na pagyanig sa Mindanao. Aminado si Edward Macapili, opisyal sa Davao de Oro, na malabong may survivors pa sa trahedya pero magpapatuloy aniya ang kanilang search operations. Kinumpirma naman ni Apex Mining Assistant Safety Manager Rodel Seran na na-recover na ang isa sa dalawang bus na una pong napaulat na nabaon sa lupa. Alas 4 Gs ng umaga, ibinunyag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na nagkaroon rin ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro noong 2008. Sinabi sa DZRH ni DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga, talagang high risk sa pagguho ng lupa ang Barangay Masara na nito lang Pebrero 6 ay kumitil sa buhay ng 54 ng katao. Bagamat deklaradong no-build zone, may mga kabahayan anya sa lugar dahil nandoon ang kabuhayan ng mga residente. Sinabi ni Loizaga na nakikipag-ugnayan na ang DNR sa Davao de Oro government para turuan ng ligtas na evacuation ang mga residente kung hindi man sila mapaalis sa lugar. Itong area po na ito, yung actual site ng landslide, ay may dati na pong landslide na nangyari sa 2008. Oh. So, talaga pong high risk ang area na. So, sa pagkikipag-usap po namin sa LGU, ang pinaalam po sa amin ay may tao po doon kasi po, ayan po ang hanap buhay nila katabi po ng ilog. Mm-hmm. Ang ilog po ay ginagamit pang paning ng ginto. Ano ho? Mm-hmm. At kung bakit ho nandun sila, ito yung hanap buhay nila. So, nakikipag-usap rin kami sa LGU na baka po kung hindi po sila maalis doon sa area na yon, dapat po sana siguro makikipag-training po pag-evacuate ng maayos. Ang tinig ni DNR Secretary Tony Yulo Loizaga. Maganda Umaga Pilipinas. Gising na ho, bango na, alas 4:11 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, target ng Senado na maaprubahan ang 100 peso wage hike ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa darating na linggo. Ayon kay Senator Nancy Binay, mainam itong pangregalo sa 4.2 milyong minimum wage earners sa Valentine's Day. Prioridad anya ng Senado ang pagpasa sa dagdag sahod, lalo pat pangatlong inaalala ng publiko kung paano tataas ang kanilang kita. Sabi ni Binay, business sector naman dapat ang magsakripisyo. Pero pagaanin nito ng mga ipinasang panukala ng Senado para ibaba ang corporate tax. Sa kaugnay na balita, posibleng mahirapan ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sakaling maaprubahan ang panukalang 100 pisong taas sahod sa pribadong sektor. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, katumbas ito sa karagdagang 15 hanggang 25% increase sa sahod ng bawat empleyado, bukod pa sa kanilang wage-related benefits. Mahigit 700,000 anyang negosyo sa bansa ang nasa kategorya ng MSMEs na maaaring mabigatan sa 100 peso wage hike. Sabi ng kalihim, kailangan din tulungan ang maliliit na negosyo dahil sa latay ng pandemya ng COVID-19. Maganda Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kamusta ho kayo? Ngayon ba ay nilalamig? Ano oras ka pumasok kagabi, paring Artie? Alas 7? Alas 12? Hindi. Jeez, ayun. Kamusta ang panahon? Malamig ano? Malamig na, oo. Lalo na kaya ngayong mga gumigising ho ng alas 4 para pumasok sa trabaho. Lalo na ho sa mga tsuper, ano ho, na
gumigising ho na maaga para mamasada. Kamusta ho kayo? Malamig-lamig ang panahon. Diyan po ay dahil sa nararanasan nating hanging amihan na muling lumakas. Makalipas ang ilang araw po yan na napakainit, maalinsangang panahon. Ikinagalak ni DILG Secretary Benhur Abalos ang desisyon ng korte na kanselahin ang pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ayon kay Abalos, ito ay tagumpay para sa hustisya at patunay na walang sino man ang nakaliligtas sa batas at gumagana ang sistema ng hudikatura sa bansa. Sinabi ni Abalos na dapat ay noon pa lumabas ang desisyon ng korte upang mas mapadali ang paghahanap at pagbabalik sa bansa ni Teves. At dating kongresista ay sinasangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong nakaraang taon. Naging batayan ni Manila RTC Branch 51 Judge Mariant Pasita Zuraek ang naging desisyon ng Anti-Terrorism Council o ATC na nagdedeklara kay Teves bilang isang terorista at utos na rin ng DFA para kanselahin ang pasaporte nito. Bubulungin naman ngayon ni House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng Department of Health para pag-usapan ang mga paraan kung paano palalawakin pa ang mga benepisyo ng mga miyembro kabilang ang pagbabayad sa mga doktor kapag private ang admission. Sinabi ni Romualdez na ang hakbang ay tugon niya sa maraming nagtatanong sa kanya kung pwedeng dagdagan ang sagutin ng PhilHealth sa billing at doctor's fees kapag private ang kinuha na kwarto o sa pay ward. Ayon kay Romualdez, sa ngayon ang reklamo ng mga pasyente ay halos 15 hanggang 20% lang ang sinasagot ng PhilHealth sa hospital bill kung ang pasyente ay na-admit sa private ward habang 30% naman sa professional fee. Gustong malaman ng House Speaker sa PhilHealth kung kaya nitong sagutin yun pong kalahati ng bill kapag na-admit sa private hospital. Upang kalahati na lang ang babayaran ng miyembro sa halip po na 15 to 20% o 30% kapag dun po sa tinatawag na professional fee. Nagbabala naman ang National Economic Development Authority na magdudulot lang ng social cost ang panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edelion, hindi lang economic cost ang lilikhain ng Mindanao Secession, kundi maapektuhan din ito ang publiko, lipunan at kapaligiran. Sa usapin ng trade agreements, sinabi ng opisyal na tataas ang cost of doing business at magdidiskaril din ito ng hakbang ng gobyerno na mang-engganyo ng mga investor. Ayaw rin anya nilang mauwi sa sitwasyong kailangan pa ng visa o pasaporte para makatawid lang ng Mindanao ang mga Pilipino. Sinabi ni Edelion na nag-aambag ang Mindanao ng 16% sa kabuuang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Alas 4:18 ng umaga, hinimok ng isang mambabatas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging makabayan at suriing mabuti ang panawagan nito na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ipinaalala ni La Union Representative 1st District Representative Francisco Paulo Ortega, miyembro ng House Committee on Public Order, ang nakasaad sa Biblia na ang hatig bahay ay hindi magtatagal at isang paalala na ang pagkakaisa ay mahalaga upang matamo ang katatagan at tagumpay. Binigyan diin pa ng mambabatas na ang pagsulong ng paghihiwalay ay higit pang magpapalalim sa pagkakaiba ng mga Pilipino na patuloy pa ring humaharap sa mga pagsubok matapos ang pandemya. Sinabi pa ng mambabatas na mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagpapanatili ng pagkakaisa lalo na't sa iba't ibang suliraning kinakaharap ng bansa. Oras natin alas 4:19.
Taliwas sa isinasaad ng konstitusyon ang panawagang ihiwalayang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang paalala ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez kaugnay ng sinusulong ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na ihiwalayang rehiyon. Bukod sa hindi naayon sa konstitusyon, sinabi ni Gutierrez na walang dahilan para humiwalay ang Mindanao bilang bahagi ng Pilipinas. Ipinagtataka rin ni Gutierrez ang naging pahayag ni Alvarez at dating Pangulong Duterte na kapwa mula sa Mindanao. Binigyan din pa ng kongresista na ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pambansang pagkakaisa alang-alang sa kaunlaran sa ekonomiya at lipunan. Oras natin, alas 4:20. Maganda! Umaga Pilipinas! Gising na ho! Bango na! Babalikan pa ho natin ang ilan sa mga malalaking balita at reports. Standby lang! Dito po sa Magandang Umaga, Pilipinas. Inyo pa rin po nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Maganda! Umaga Pilipinas! Alas 4:20. Kuno ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang manja? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi manja based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang Umaga Pilipinas! Nagbabalik ko ang mga mainit at malalaking balita dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Good morning, gising na, bango na. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po muli si Yuel Reyes. Ngayon pong Monday morning, February 12. Wow, nakatatapos lang ng selebrasyon ng Chinese New Year. Nung Sabado, nagulat ako dito merong pasabog sa opisina. May naka-headphone na ako hanggang loob ng opisina, ramdam ang selebrasyon ng Chinese New Year. Merong mga sumasayaw na dragon dance yung tinatawag. Ayun. Magandang umaga rin po syempre sa ating mga suki. Lagi ho nakatutok. Ngayon pa lang alas 4 ng umaga. Ito yung mga suki na natin, sina Miss Ria Soto na naka-tune in via 666 kHz. Miss Cecil Santos, good morning. Rodolfo Ladores mula sa Nueva Ecija. Algie Bobon mula naman sa San Andres, Maynila. Good morning din kay Venture ba to? Nakabaliktad yung pangalan. Mula naman dyan sa Dolores Eastern Samar. Siyempre kasama rin po natin ang ating mga OFW. Ano man pong oras kami nakararating sa inyo ngayon, ay magandang araw po at samahan nawa tayo palagi. At ingatan lalo na ang ating mga pamilya. Alam naman natin ang sitwasyon kapag nalalayo sa ating mga pamilya dito sa Pilipinas. Good morning, Rufina Medina mula dyan sa San Jose. At bukas na po ang ating text line ngayong alas 4:26 ng umaga. Kung meron ho kayong nais ipahatid sa loobin o mga nais nyo makilahok sa atin ho mga talakayan, meron ho kayong mga mensahe, ay ipaabot nyo po yan sa 0919-282-6485. Litin ko lamang po ang ating text line na 0919-282-6485. Maganda! Umaga Pilipinas! Oras ho natin, alas 4:27 na ho ng umaga. Huli ng Bureau of Immigration ng 3 Pilipina na nagtangkang lumipad patungong Malaysia gamit ang mga pekeng dokumento.
Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, sinabi ng mga babae na bibisita lamang sila sa kanilang kapamilya sa Malaysia, ngunit napag-alaman na binigay lamang sa kanila ang mga dokumento bago isumakay. Sabi pa ni Tansinco, umamin rin ang mga babae na hindi nila kakilala ang isa't isa kung kaya't ito ay isang modus ng human trafficking. Sa ngayon, ipinadala na ang tatlo sa Zamboanga Sea-based Anti-Trafficking Task Force para sa isasagawa pang investigasyon. Natagpuan patay naman ang isang Chinese national sa kanyang condominium unit sa Tondo, Maynila noong besperas ng Chinese New Year. Kinilala ng Manila Police District ang 37 anyos na biktimang si Zeng Liang, residente ng Ongpin Street. Nadiskubre ng katrabaho ng biktima na nakatira rin sa condo unit ang hubot-hubad na bangkay sa sahig malapit sa kama nito. Nakararanas umano ng hirap sa paglakad ng lalaking chain smoker at lumala pa ito kalaunan. Walang nakita ang pulisya na anumang senyales ng external injuries sa katawan ng Chinese at idineklarang nasawi ito dahil sa natural causes. Tinupok naman ng apoy ang nasa 30 kabahayan sa nangyaring sunog sa Bacoor City, Cavite. Ayon sa ulat ng Region 4A Police, sumiklab ang sunog pasado alas 4 ng hapon noong Sabado sa Barangay Niog, Bacoor. Agad namang naapula ang sunog matapos ang isang oras, ngunit dahil sa mga nasunog na kabahayan, nasa 70 pamilya ang nawalan ng tahanan o tirahan. Ayon naman sa Bacoor Fire Station, 3 katao ang naitalang sugatan dahil sa insidente. Sa ngayon, nananatili ang mga biktima sa Barangay Niog Elementary School habang patuloy na iniimbestigahan kung ano ang naging sanhi ng sunog. Maganda! Umaga Pilipinas! Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Dakuha na po natin ang mga report sa probinsya. Maganda! Umaga Pilipinas! Patay ang 2 katao matapos magsalpukan ng kanilang mga motorsiklo sa Lucena City kahapon. Ayon sa Region 4A Police, kinilala ang 2 biktima na sina Jonel Gardonia, 33 anyos at si Esmeraldo Nadong, 58 anyos. Sa ulat ng mga kapulisan, magkasalungat ng direksyon ng 2 motorista nang biglang magsalpukan ito sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Santa Anastasia bandang alas 4:15 ng umaga. Agad namang dinala sa Laurel District Hospital ang 2, ngunit binawian na ng buhay bago pa makarating sa ospital dahil sa malubhang pinsala sa kanilang katawan. Update naman sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Ating alamin mula kay Dodi Ladrera ng Aksyon Radyo Davao. Dodi. Naglabas na ng latest count ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng probinsya ng Maco, Davao de Oro matapos mahukay ang karagdagang 19 na mga bangkay sa landslide area sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Kinumpirma ng MDRRMO Maco na 54 na ang na-recover na mga bangkay, 32 ang naitalang sugatan at 63 ang missing individuals base naman sa PNP Blotter Report. Nagpapatuloy pa rin ang mataas na bilang ng mga na-recover na bangkay dahil sa mas pinaigting na rescue operations. Aminado naman ang MDRRMO Maco, Davao de Oro na wala pang 50% ang kanilang napapasok sa buong bahagi ng mismong landslide area sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Yan ang latest update para sa DZRH News Manila. Dodi Ladrera, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Dodi Ladrera. Magandang umaga Pilipinas!
Alas 4:32 ng umaga. Ilan pa sa ating mga balita. Himalang nabuhay ang isang opisyal na barangay sa San Miguel, Bulacan matapos barilin ng 8 beses sa ulo at katawan. Ayon sa pulisya, kinilalang biktimang si Noli Ramos na nagtamo ng isang daplis ng bala sa ulo, 2 tama ng bala sa dibdib, gayon din sa kaliwang balikat, braso at likuran. Sa CCTV footage, niratrat si Ramos ng isa sa 3 lalaking nakamotorsiklo, gayon din ang kasama niyang barangay tanod habang papunta sa kanyang bahay. Naniniwala ang biktima na may kinalaman ng pamamaril sa isinampang kaso ng kanyang grupo laban sa isang politiko kaugnay ng quarrying sa kanilang bayan. Tumanggi si Ramos na pangalanan ng politiko, pero noong Enero, kinasuhan ni Ramos sa pangunguna ni dating Mayor Pop Buencamino ng 24 na bilang o 24 counts ng administrative cases si San Miguel Mayor Roderick Chongson. Isa namang criminology graduate ng gulo, nanutok pa ng baril. Hindi pa nagiging hindi pa nagiging uniform personnel to ha. Abay ng gulo, nanutok ng baril, nahulihan pa ng droga sa Orion, Bataan. RH37 Danny Kumilang sa detalye. Danny. Himas-rehas ngayon sa loob ng kulungang bakal at patong-patong na kaso ang kakaharapin ng isang lalaki na naaresto matapos manggulo, manutok ng baril at makumpiskan pa ito ng illegal na droga sa isang KTV bar sa Roman Highway, Santo Domingo, Orion, Bataan. Sa ulat mula kay Orion Chief Police Captain Silvestre Colanza, naganap ang insidente alas 11:45 ng hating gabi. Isang tawag ang natanggap ng Orion PNP mula sa biktima na tinutukan ng baril na kinilala itong si Mark Anthony Padilla, 36 anyos, na taga Diwa, Pilar, Bataan. Ayon sa kanya, bigla na lang umano siyang tinutukan matapos manggulo ang sospek na si alias Wawi, 29 anyos, na isang graduate ng criminology na taga Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan. Nang respondahan ito ng mga otoridad, nanlaban pa umano ito ayon sa investigador na si Police Corporal Enrique Bringola Jr. hanggang sa maagaw nila ang hawak nitong baril at mapusasan na magtulong-tulong silang magkakasamang pulis. At dito napag-alaman na isa lang palang replika ang baril na ipinantutok ng sospek. Nakumpiskan din ito ng 2 pakete ng shabu at binasahan ito ng kanyang mga karapatan saka dinala sa PNP station. At sasampahan ito ngayon ng kasong grave threat, alarm and scandal, Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat Danny Kumilang. Totoo, hindi totoo yun hong baril na ginamit o peke pala yung baril na ginamit. Yung mga ganitong klase ng tao na nananakot sa kanilang kapwa, hindi to dapat pumapasok sa public service. Hindi ho dapat to nagsusuot ng uniforme, may dadala ng license na baril ng pamahalaan. Dahil yung mga ganito pong ugali na ganito pa lang sa ngayon, na ganito rin ipinapakita nila. What more pa pag naging totoong uniform personnel o police o sundalo o anumang papasukan nito. Napakadelikado ho ng mga ganitong tao na ang kailangan natin ngayon na naglilingkod sa atin tapat para sa bayan, Hindi yung nananakot, hindi yung nang-intimidate ng kapwa o nagpa-power tripping kung tawagin, Kaya sana mabigyan ng tamang hustisya yun hong mga nabiktima ho nito, Sugatan naman ang isang security guard matapos ma-hit and run ng isang motorsiklo sa Car o Clark Freeport Zone kahapon. Ayon sa Angeles City Traffic Enforcement Unit, tatawid lamang sana sa main gate ng Freeport Zone ang biktimang si Gilbert Lopez. Nang biglang mabangga ng isang humaharurot na Toyota Vios. Nangyari ang insidente bandang alas 6 ng umaga kung saan agad namang nabigyan ng first aid ang biktima at naidala sa ospital. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Land Transportation Office o LTO upang makilala ang sospek. Maganda! Maganda! Umaga Pilipinas!
Good morning po sa Castelo family, nakatutok dyan sa Tondo, Maynila, at kay Miss Loli Madriaga mula sa Hong Kong. Kumusta ho kayo dyan sa ating mga kababayan sa Hong Kong? Anthony Abrenica, Leonard Habungan at Mike Montero. Good morning, good morning! Sugatan naman ang isang mag-iina matapos mabaril sa kanilang bahay sa Calbayog City, Samar. Kinilala ang biktima na sina Gemma Derio, 33 anyos, at ang kanyang tatlong anak na may edad 18, 9 at 7 taong gulang. Kung saan ayon po sa report ng pulisya, nasa 20 armadong lalaki ang dumating sa bahay ni na Derio sakay ng 4 na motorsiklo. Sa pilitang pinasok ng mga armadong lalaki ang kanilang bahay at biglang nagpaputok. Dahil sa pamamaril, sumabog din ang isang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pananaliksik ng pulisya sa pakay ng mga lalaki at ang kinalaman ni Gemma sa nangyaring insidente. Drug den sa Macrohon, Southern Leyte, nalansag ng PIDEA sa ginawang buy-bust operation. Buong detalye, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Drug din na kumpiska ng PIDEA sa lalawigan ng Southern Leyte. Kinilala ng PIDEA Regional Commission Officer Jing Orhel ang maintainer ng drug din na nahuli na si Gihines Alarcon, 49 anyos, Marjon Jula Co-maintainer, 37 anyos, Dexter Isma, 37 anyos, Juby Dayula, 33 anyos at Kinit Batistil na mga bisita naman, 35 anyos, kapwa residente ng barangay Itson, Macrohon, Southern Leyte. Nakuha sa mga sospek ang mahigit 136,000 pisong halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Sa kasalukuyan na sa kustodiya ng Macrohon Lock-up Cell Facility ng PNP ang mga sospek at harap na sa kaso laban sa pagbimintin at pagbibinta ng shabu. Wala sa Action Radyo Tacloban, ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga Pilipinas. Oy, good morning ho, good morning. Gising na, bango na. Ayun palang naka-hit and run, hindi motorsiklo, sasakyan. Dahil Toyota Vios. Unless may bagong ilabas na Toyota Vios na motorsiklo, ano po. Pero ang sasakyan, isang sasakyan ho ang naka-hit and run. Ayun. Oras ho natin, alas 4:40, 20 minuto na lang po, alas 5 na. Sa mga may pasok pa ho, ano po, at sa mga ayaw pang bumangon dahil katatapos lamang ng long weekend, abay gising na ho, bango na bago pa malate. Mga karagdagang pwersa ng rescue team dumating na sa Barangay Masara Search and Rescue. Nagpapatuloy. Buong detalye, RH19, Jun Dumakutak. Jun. Dahil sa masangsang na amoy, madali na lamang natutunto ng rescue team ang lokasyon ng mga patay na katawan sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operation sa Barangay Masara landslide area. Sa pinakahuling initial na report ng Mako MDRRMO, as of 7 o'clock kagabi, umabot na sa 54 ang mga bangkay na nahuhugot mula sa landslide area. Nananatili naman sa 32 ang mga na-rescue habang nasa 63 ang bilang ng mga missing individuals na nakablatter na pawang unidentified pa at unverified. Sa pahayag naman sa DZRH ni Colonel Jerry Bisana, ang nakatalagang ground commander sa Barangay Masara, magpapatuloy umano ang kanilang search and rescue effort kung maaari lamang ay hindi umano sila titigil hanggat kinakailangan. Samantala, may advisory mula sa Mako MDRRMO, balik na sa normal ang classes simula sa araw na ito ng Lunes, February 12 sa bayan ng Mako, maliban
sa mga barangays ng Masara, Teresa, New Barili, Panuraon, Gubatan, Tagbaros, Elizalde, Panangan at New Leyte. Magpapatuloy ang suspension of classes sa nabanggit na mga barangays na ito. Kahapon dumating pa ang mga karagdagang puwersa ng rescue team mula sa Davao City 911 at mga tropa mula sa 525th Engineer Construction Battalion na agarang sumabak sa search, rescue and retrieval operation sa Ground Zero. Para naman sa mga pamilyang nawawalan pa rin ng kaanak sa landslide, payo ng Mako MDRRMO na makipag-ugnayan kayo sa Management of the Dead and the Missing Person in Charge na nakahimpil sa Incident Command Post sa Barangay Elizalde upang maisama sa opisyal na listahan ang inyong mga kaanak na patuloy na nawawala. Mula sa kaununahan sa Pilipinas DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jun Di Makutak. Nasamsam naman ang nasa 2 milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa San Carlos City, Negros Occidental. 4 na drug suspect ang naaresto, kabilang na ang ikasyam sa listahan ng drug watch list sa lalawigan. Ayon sa hepe ng San Carlos Police na si Lieutenant Colonel Nazer Canha, 24 anyos hanggang 29 anyos ang edad ng mga hindi na pinangalan ng sospek. Samantala nasa 300 gramo ng shabu ang nasabat sa kanilang pinagtataguan na boarding house sa San Carlos City. Magkakaanak naman na sakay ng isang van na aksidente sa bahagi ho ng T-Plex sa Rosales, Pangasinan. 3 ho ang patay. Magkakaanak po ito, 3 ang patay at 14 ang sugatan. Sa buong detalye, RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Nauwi sa malagim na trahedya ang biyahe ng magkakamag-anak mula sa Bagong Baryo, Caloocan City na patungo sana sa Manawag upang magsimba at mabilisan na rin ang bago nilang sasakyan. Subalit sumabog ang hulihang kaliwang gulong nito habang binabagtas ang kahaba ng T-Plex sa bayan ng Rosales. Sa investigasyon nila Police Chief Master Sergeant Marlon Palaruan, investigation ng case, naganap ang aksidente alas 9:15 ng umaga kamakalawa sa loob ng T-Plex sa Barangay Tumana West. Lumilitaw sa pagsisiyasat na matapos sumabog ang gulong ng van ay nalos control sa manubela ang driver na si Amado Salvador, 60 anyos, at nagpagulong-gulong na ang van hanggang sa sumadya dito sa railings ng highway. Ang 17 mga sakay ng van lahat ay tumilapon. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Police Chief Master Sergeant Palaruan. Yung tansya ko doon is na overload kasi yung gulong ng mga pan lang yun 14, 15 ang sakay niya dami, 17. Siyempre long distance hindi siguro na kaya ng gulong pumutok. Nagtamo ng malubhang sugat sa katawan ng 3 biktima na kinilalang sina Ronald Salvador Hibulan, 32 anyos, Conchita Tumbaga Salvador, 76 anyos, at Jabil Lastimosa Abano, 30 anyos, na agad nadala sa Urdaneta City District Hospital ng ambulance ng T-Plex kung saan idineklarang dead on arrival ng attending physician ang 3 biktima, habang ang 14 pang mga pasahero, kabilang ang 6 na buwang sanggol at 5 taong gulang na pawang batang babae patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Kahapon ay naiuwi na rin sa Bagong Baryo, Caloocan City ang mga labi ng 3 nasawi. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto bago mag-alas 5. Masimuhunso pag-uwi galing ng eskwela by Italian sa germs sa katawan na para labanan ng may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Anbita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, 11 minuto na lang, alas 5 na. Gising na ho, bango na. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes.
Sa ilan pa natin mga balita, duda si Senadora Amy Marcos na nakahandang suportahan ng Kamara ang mga amyendang economic provision ng Senado sa konstitusyon. Ayon sa Senadora, kung totoo ito, ay bakit tuloy-tuloy pa rin ang suhulan sa People's Initiative sa iba't ibang lugar gaya ng Benguet? Sinabi ng mambabatas na walang isang salita ang mga kongresista, kaya walang tiwala ang mga senador sa mga ito. Una nang hinamon ni Senador Marcos sa mga kongresista na amining political provisions ang totoong pakay nila sa charter change. Ipinunto rin ni Marcos na abutin ng 14 na bilyong piso hanggang 15 bilyong piso ang gasto sa pag-amyenda ng konstitusyon na dapat sana ay gamitin na lang sa mga biktima ng kalamidad lalo na sa Davao Region. Hindi rin kumbinsido ang kapatid ni PBBM na bubuklatin ang saligang batas para lang sa advertising industry na wala naman anyang problema. Inamin naman ng presidential sister na wala siyang posisyon sa resolution of both houses number 6 na tinatalakay ng Subcommittee on Constitutional Amendments ni Senator Sonny Angara. Matapos naman putulin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananahimik nito at suportahan ng panukala na amyendahan ang economic provision ng konstitusyon, nanawagan ng mga kongresista sa Senado na agad aprubahan ang resolution of both houses number 6 o RBH 6 na akda ni na Senate President Zubiri at Senators Loren Legarda at Juan Edgardo Engara. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, malinaw ang sinabi ng Pangulo na ang susuportahan lamang nito ay ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon upang mas maging maluwag sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Iginit ni Suarez ang kahalagahan na isantabi ang pamumulitika at itaguyod ang kapakanan ng bansa. Sinabi naman ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales na ipinakikita ng suporta ni Pangulong Marcos na totoo ang pagnanais nito na umunlad ang bansa at nagbigay din ito ng pag-asa sa mga miyembro ng Kamara na nagsusulong ng reforma sa konstitusyon. Ganito rin ang pananaw ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na nagsabing ngayon na ang panahon upang magtrabaho ang Senado at tigilan na ang siraan at malisyosong alegasyon. Alas 4:52 po ang ating oras. 9 na minuto bago mag-alas 5. Ikinalugod ng isang mambabatas ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na pag-amyenda sa restrictive economic provisions ng konstitusyon at pag-iit sa kahalagahan nito sa mabilis na pag-unlad ng bansa. Ayon kay Party List Representative Lex Anthony Cris Colada, ang panukalang pagbabago sa konstitusyon ay magpapadali sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa na magdudulot ng paglago ng ekonomiya na magpabubuti naman sa kalagayan ng mga Pilipino. Umaasa si Colada na magiging positibo ang tugon ng Senado sa pahayag ng Pangulo at agad na aaksyon sa panukalan na naglalayong aprubahan ng konstitusyon. Muli namang ipinaalala ng mambabatas ang naging pangako ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tatapusin ng Senado ang resolution kaugnay sa economic amendments o bago ang Holy Week break sa susunod na buwan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, happy birthday po kay Ginoong Mer Laison ng Philippine Star at sila kay Romy ba to? Birthday pala, no? Happy birthday din kay Lakay Romy Gonzales at belated happy birthday kay RH45 Ray Nadar kahapon at ngayon pa lang nagpapasalamat na tayo sa breakfast. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! DICT nakalikha na ng 56 na milyong digital IDs alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Buong detalye, Pamela Adriano ng RHTV. Pamela?
Nasa 56 million digital IDs na ang na-generate ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa tulong na rin ng Philippine Statistics Authority o PSA at PhilSys. Ayon sa kagawaran, alinsunod ito sa naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. May directive po ang ating mahal na Pangulo na ang DICT po tumulong na at wag na pong antayin yung plastic card ID. Humanap po tayo ng paraan na makadistribute rin ng ID na medyo modern at nasasang-ayon sa digital age. Bagamat nasa 56 million na ang na-generate na digital IDs, nasa 1.4 million individuals pa lamang ang nakapag-download na ng eGov app kung saan nila maaaring ma-access ang kanilang digital ID. Inabisuhan naman ng kalihim ang publiko na i-download na ang naturang app habang kanilang hinihintay ang physical copy ng kanilang national ID. Dagdag pa ni Uy, kung sakali man daw na ma-access na ang app pero hindi pa rin makakonect, ibig sabihin daw nito ay hindi pa tapos ang PSA sa pagkolekta ng kanilang impormasyon. Access niyan, lalabas yung digital ID nyo. Kung sinabi na hindi ma-access, then may problema sa PSA. So, tawagan yung PSA at tanungin nyo kung ano, maaaring mali yung picture na or yung resolution ng picture hindi ganun kaganda, so hindi ma-validate yung biometrics nyo, or maaring may error sa pag-input ng birth date nyo, ng address nyo, or whatever. Samantala, sa gitna ng mga tangkang panghahack sa ilang websites ng ating gobyerno, siniguro ni Uy na hindi maa-access ng mga hacker na ito ang mga sensitibong impormasyon ng mga digital national ID holder. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Umaga Pilipinas. Ay, lalo ho sa mga may national ID na dyan, no po, merong magte-text sa inyo kung pwede na kayong mag-create ng egov.ph account. Sa akin kasi ganun yung karanasan ko. Dumating yung national ID bago may nag-text na pwede na magpa-register sa egov.ph. Hindi ko lang alam kung pwede magpa-register prior to that. Dahil meron naman tayong digital version ng national ID. Pero ganun lamang kadali. Ito ho, na-amaze nga ako nung nakaraan. Dahil akala ko isang panibagong app na naman na hindi magagamit. Dahil meron ding app na sumulpot naman nung pandemya na hindi rin masyadong hindi rin napakinabangan. Ikaw ba parang Ray, napakinabangan mo ba yung parang contact tracing app yata yun no? Nung COVID? Napakinabangan mo? O hindi? Parang hindi nainganyo din ako mag-download noon Pero ito hong egov.ph app, napakadali lang. Ito ho, ayan, napakadali lang. Pagka nakapag-register ka na, napakadali. Sa pagpaparehistro, para ka lang ding nagparehistro ng iyong SIM. Kailangan mo nang isa-scan mo yung national ID mo, nasa likod, di ba? Merong QR code doon. At gayon din, para ka lang nagparehistro ng SIM dahil tatapat mo lang, kukunin lang din yung litrato mo, yung picture mo, at may ilang ka lang ding form na i-fill out. At kapag magda-login ka na, pwede yung biometric at ganito lang din kabilis yung pagda-login. After nito, naka-login ka na. Ganun kabilis, At iba't iba dyan, pwede kang maka-request ng iba't ibang dokumento mula sa national government agencies. Ayan, meron dito CHED, Department of Foreign Affairs, DILG, DOH, at meron ding iba't ibang mga LGUs din, At pwede mo ring i-view dito. Ito maganda para sa mga employees, pwede mo ma-view kung nahuhulog ng tama yung inyong contribution sa PhilHealth. Dahil pwede nyo i-click dito yung PhilHealth, connected ho yan. Ito ho yung kahalagahan naman ng government reintegration sa kanila mga sistema. Kaya itong malaking tulong ako, naniniwala ako dito sa egov.ph na app. Dahil bilang isang empleyado, syempre nag-worry ka kung yung bang mga hinuhulog sa SSS, sa PhilHealth, nahuhulog ng tama. Kaya hindi ka na mag-worry kung talaga bang nahuhulog ng tama. Kaya DICT, itong sa egov.ph na app. Meron ba tayo dyan? Maganda! Umaga Pilipinas! Joke lang ho.
pangangalaga sa mga kagubatan sa Cordillera Region ay bibigyan ng prioridad bunsod naman ng sunod-sunod o serye ng forest fires. Birthday boy, Lakay Romy Gonzales, good morning. Pinikayat ng mga miyembro ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at mga local CIS mula sa probinsya hanggang sa city at municipal level na ganap na ipatupad ang obliga ang forest management protection and prevention dahil nga sa dumaraming bilang ng mga forest fires sa Cordillera Region. Ayon sa pinakauling ulat ng insidente ng forest fires ng DNR mula January 2024, kabuang 2,632,722 pesos ang halaga ng natin sana na nakapekto sa 680 na hektarya kasama ang 65.35 na hektarya ng kagubatan sa iba't ibang lokasyon sa rehiyon. Naitala sa Benguet ang pinakamaraming bilang na forest fire, sunod ang Mountain Province at Abra. Karagdagang insidente na forest fire naitala ngayong Pebrero at kasalukuyan ng assessment at investigation. Kaya pinalabas ng memorandum ni Cordillera Disaster Risk Reduction Management Council Chairman at Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogol, inatasan nito ang mga local DRMCs, particular ang mga lugar na nakaranas ng forest fire na siguraduhin ang implementasyon ng mga measures laban sa forest fires at ang pagpapatupad ng mga batas at patakaran. Nakatakdang magtulong ang mga miyembro ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, local government units at iba pang stakeholders para talakayin ang forest fire management sa Cordillera Region. Para sa kaunawaran sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa magbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Lakay Romy Gonzales, RH41. Oras natin, 1 minuto na lang, 5:00 na. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa ulo po muli ng ating mga balita, bilang ng nasawi sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa 54. Paano kalang 100 pisong dagdag sahod, target aprubahan ng Senado ngayong linggo. Pagkansela ng pasaporte ni dating Congressman Arnulfo Teves, patunay na walang sino man na makaliligtas sa batas ayon sa DILG. Chinese national natagpo ang patay sa loob ng kanyang condo unit sa Binondo, Maynila. At 3 Pinay na iligal na nirecruit patungong Malaysia na harang ng Bureau of Immigration sa Zamboanga Port. Yan po muli ang ulo ng mga balita ngayong 12 ng buwan ng Pebrero 2024. Sa pangalan po muli ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama si Yuel Reyes. Maganda umaga Pilipinas. Pilipinas, umakyat pa sa 54 ang namatay sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Davao de Oro. Ayon sa provincial government, may 63 individual pang nawawala habang 33 ang sugatan. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operations noong Sabado ng tanghali dahil sa malakas na pagulan at kambal na pagyanig sa Mindanao. Aminado si Edward Macapili, isang opisyal po sa Davao de Oro, na malabong may survivors pa sa trahedya pero magpapatuloy aniya ang search operations. Kinumpirma naman ni Apex Mining Assistant Safety Manager Rodel Seran na na-recover na ang isa sa 2 bus na una pong napaulat na nabaon sa nasabing lugar. Tayo po ay makibalita naman ang magiging kalagayan ng ating panahon.
Hanggang kailan kaya natin mararanasan itong malamig na panahon? Ating alamin mula sa DOST Pag-asa kay Ginoong Obed Badrina. Ka-Obed, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Narito na nga ang lagay ng ating panahon kung saan wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Maliit pa rin yung chance na magkabagyo tayo at least for this week. At inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking chance ng mga pag-ulan sa bahagi naman ng Eastern Visayas, sa may Capi, Saclan at Iloilo, din sa may Panay Island. At gayon din sa Bicol Region at Romblon, dulot ng shear line o yung banggayan na mainit at malamig na hangin. Samantala, ang pag-iral pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan na magdadala ng mga mahihinang pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan Valley at rehiyon ng Cordillera, kasamang Aurora at Quezon. Habang dito sa Kamaynilaan at lalabing bahagi ng Luzon, asahan yung mga isolated light rains habang may mga posibilidad ng pag-ilat pagkulog sa lalabing bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao. Sa ngayon, may nakataas pa rin tayo na gale warning, partikular na sa mga baybayin ng Hilagang Luzon at sa may silangang baybayin ng Southern Luzon at ng Visayas. So, delikado pa rin maglayag yung mga sakyang pandagat sa bahaging ito ng ating bansa dahil inaas natin magiging maalon yung karagatan, dulot pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan. At dahil sa amihan, asahan ho natin sa mga susunod na araw, medyo at ngayong araw at sa mga susunod pa, medyo malamig na gabi pa rin ang mararanasan dito nga sa Kamaynilaan. 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura sa Cebu, 25 to 30 habang sa Metro Davao, 23 to 32 degrees Celsius. At yan naman lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obed Badrina. Maraming salamat po. Sir Obed. Yes, sir. Opo, pahabol lang. Hanggang kailan kaya natin mararanasan na partikular dito sa Metro Manila itong muling paglakas ng epekto ng hanging amihan na siyang nagdadala ng malamig na hangin? Posible po at hanggang Huwebes, posibleng medyo malamig pa rin yung panahon pero ina-expect natin hina din ito. Natatapos po yung panahon ng amihan mga end of February hanggang first or second week of March. Ayun. Alright, maraming salamat po, Ka-Obet. Salamat po. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Hinimok naman ng isang mambabatas mula sa Bicol ang Senado na ipakita ang kanilang dedikasyon at pagsuporta sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang pag-amyenda sa Restrictive Economic Provisions ng 1987 Constitution. Sang-ayon din si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments, sa obserbasyon ni Pangulong Marcos na ang kasalukuyang konstitusyon ay naglalaman ng mga probisyon na naglilimita sa paglago ng ekonomiya, pagpasok ng dayuhang pamumuhunan at kahandaan ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati noong Pebrero 8 sa harap ng mga dumalong mambabatas, opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Philippine Constitution Association, inihayag ng Pangulo ang hangarin na mapaunlad ang bansa at maging handa sa hamon ng ika-21 siglo sa pamamagitan ng mahalagang reforma sa konstitusyon. Ibinida naman ng Malacanang na ipinatutupad at operational na ang $14 billion investment na naselyohan ni PBBM mula sa kanyang mga biyahe abroad. Ayon sa Presidential Communications Office, iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI na nasa 20% na ng kabuuang investment pledges ang nagkatotoo. Katumbas umano ito ng $14.2 bilyong na kinabibilangan ng 46 na proyekto na karamihan ay mula po sa Japan at Amerika. Tinukoy ng DTI ang investment sa iba't ibang sektor gaya ng manufacturing, IT, BPM, renewable energy, infrastruktura, transport and logistics, agrikultura at retail. Samantala, banta sa Bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Ayon kay Rodolfo Javellana Jr., Presidente ng United Filipino Consumers and Commuters, dapat reformahan ng administrasyon ang power sector. Nadidismayaan niya ang mga foreign at local investor sa mahal na kuryente na katumbas ng 75% sa every 5% ng ekonomiya. Sabi ni Javellana, kailangang alisin ng Kongreso ang mga batas na pumapayag sa monopolyo sa electric utilities at rebisahin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA of 2001. Ito po'y para bumaba ang singil sa kuryente.
Siyam na minuto makalipas ang 5:00 ng umaga, ipinaabot ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang pagpapasalamat at paghanga sa mga magsasakang Pilipino matapos na umabot sa 20 milyong tonelada ang produksyon ng bigas noong taong 2023. Ayon kay Speaker Romualdez, kinilala rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang tagumpay nito kung saan 1.5% ang produksyon ng bigas kumpara noong 2022 kasabay ng pangako ng pamahalaan na makapagbibigay ng dekalidad na binhi at pataba sa mga magsasaka. Malaki umano ang naitulong ng mataas na produksyon ng bigas sa pag-angat ng halaga ng sektor ng agrikultura at pangisdaan na naitala sa 763 trilyong piso noong 2023 na mas mataas kumpara sa 1.75 at 1.75 trilyong piso noong 2022. Una na rin inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pag-unlad ng produksyon ng bigas sa bansa na nagpapakita ng kolektibong dedikasyon at pagsisikap ng mga Pilipino. Ganda umaga, Pilipinas! Alam niyo po ba na muling magbabalik ang ko ba parang RT mahilig magpicture? Oo, kahit saan pumunta basta may dalang motorsiklo, napakasarap pong motorsiklo, magpicture. Alam niyo po ba, naaarangkada muli ang PAGCOR Photo Contest 2024 simula po ngayong Feb 15 matapos ang Araw ng Mga Puso. Kaya inaanyayahan po mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga larawan para sa tsansang manalo ng malaking papremyo. Ang tema po ng PAGCOR Photo Contest 2024 ay Harvest Time, upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bukod sa drone ay mananatili naman ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha naman ng mobile devices. Bukod po dyan, itinaas ng PAGCOR ang total cash prizes para sa mananalo ng 2.23 milyong piso. Wala po yan sa 1.6 milyong piso noong nakaraang taon. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makatatanggap naman ng 100,000 pisong premyo bawat isa, samantalang makatatanggap naman ng 50,000 piso, 50,000 bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinabadi ng PAGCOR ang age requirements sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 years old noong nakaraang taon. Ang lahat po ng entries ay kinakailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin po ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit po ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula February 15, 2024. Ibig sabihin, pwede na kayo magpasa simula po February 15, 2024. Para sa kabuuan detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Maganda umaga, Pilipinas! Balita naman mula sa Senado. Publiko hinimok na pakinggan ang mga hearing ng Senado sa charter change upang makatulong sa kanilang opinyon. Sa buong detalye, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Hinimok ni Senador Juan Edgardo Sani Angara na siyang chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments ang publiko na pakinggan
ang mga isinasagawa nilang hearing sa Senado hinggil sa resolution of both houses number 6. Sa ganitong paraan ay maintindihan umano ng ating mga kababayan kung ano ang mga pinag-uusapan hinggil sa Chacha o charter chains. Ayon kay Angara, napaka-transparent ang ginagawa nilang hearing dahil kung hindi man ito mamonitor ng live ay maaring panuorin o pakinggan ng ating mga kababayan sa kanilang libreng oras. Matapos na marinig ang panig ng mga eksperto ay nasa mga kababayan na nating magdesisyon, lalo na kung ang pinag-uusapang Chacha ay umabot sa plebisito. Ngayong umaga ay gagawin ang ikalawang public hearing ng komite at kabilang sa mga naimbitahan, sina dating Chief Justice Renato Puno, Retired Justice Antonio Carpio, Attorney Jude Ocampo, Attorney Rene Sarmiento, mga kinatawan ng mga negosyante gaya ng Makati Business Club at Joint Foreign Chamber of the Philippines, kabilang na ang kinatawan ng siyam na ahensya ng pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Sure, protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning ho, good morning. Gising na, bango na, kape-kape na. May pasok na po ulit tayo. Monday morning, February 12, 2024. Labas muna tayo ng ating himpilan. Pamimigay ng lupa ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program. May target daw pong mahigitan ngayong taon. Buong detalye, RH5, Val Gonzalez. Val. Kumpiyansa ang Department of Agrarian Reform na mas lalakas pang kanilang performance sa pamamahagi ng lupa ngayong taong 2024. Ito ang inihayag ni DAR Secretary Contrade Estrella III kasunod ng nalampasan nilang target na nabigyan ng titulo ng sinasakang lupa noong 2023. Matatandaan mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpahayag ng papuri sa ahensya dahil sa pagsisikap ng DAR na maibigay sa mga magsasaka ang tunay na pagmamay-ari ng lupang matagal na nilang sinasaka. Noong nakalipas na linggo ay magkasamang namahagi ng electronic land titles o e-titles sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ERBs sa Davao City sina Pangulong PBM, Vice President Sara Duterte at Secretary Estrella. Ayon kay DAR Undersecretary for Support Services Rowena Niña Taduran, kabuang 2,529 na e-titles ang naipamahagi at sumasaklaw sa tinatayang 3,560 hektarya sa buong Davao Region. Sa ngayon ay nasa mahigit sa 70,000 e-titles na ang naipagkaloob sa loob ng 1.5 taon ng termino ni PBBM. Bukod sa pamamahagi ng mga e-titles, ang mga ARBs ay bibigyan ng access sa iba't ibang serbisyo at suporta gaya ng subsidy na isa sa direktiba ni Pangulong Marcos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Alas 5:22 ng umaga. 8 tauhan naman ng gobyerno ang nahatulan ngayong taon
dahil sa paglabag sa ease of doing business. Ayon sa Anti-Red Tape Authority, 5 rito ay nagmula sa Land Transportation Office, isa sa Bureau of Fire Protection, isa sa Philippine Statistics Office at isa sa hindi tinukoy na LGU. Sa isang media forum, sinabi ni Anti-Red Tape Authority Director General Secretary Ernesto Perez, patunay ito na sineseryoso nila ang pagsugpo sa mga hindi sumusunod sa ease of doing business. Hinikayat ni Perez ang publiko na huwag magdalawang isip na isumbong ang anumang anomalya na kanilang mararanasan sa mga ahensya ng gobyerno. Pangulong Marcos suportado naman ang pagbibigay ng training para sa Filipino healthcare at IT workers. Buong detalye mula kay Pamela Adriano ng RHTV. Pamela. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang panukala na naglalayong mabigyan ng training ang mga manggagawang Pilipino na nasa sektor ng healthcare at information technology. Sa naturang panukala, nakasaad na pagkatapos mabigyan ng training ang mga healthcare at IT worker o obligahin ng mga ito na magtrabaho dito sa bansa ng 2 hanggang 3 taon bago sila magtrabaho sa ibang bansa. Sa pulong ng Pangulo kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC Job Sector Group, kanyang binigyan diin na suportado nito ang pagtatrabaho ng ating mga kababayan abroad. Bagamat ang problema anya, nababawasan tayo rito sa Pilipinas ng mga manggagawa na nahahasa sa kanilang mga larangan. Mungkahi ng Pangulo, maaaring maging estratehiya ang pagbibigay ng scholarships at nakasaad sa scholarship agreement na mananatili sa bansa ng nasa 3 taon ang estudyante sa oras na makatapos na ito sa pag-aaral. Saka sila maaaring kumuha ng oportunidad para makapagtrabaho sa ibang bansa. Binigyan diin ni Marcos ang issue sa brain drain sa healthcare at IT sectors dahil parami raw ng parami ang mga manggagawang Pilipino na pinipiling humanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Sang-ayon naman ang PSAC na hindi kayang tapatan ng ating bansa ang mataas na sahod na may bibigay ng mga kumpanya at healthcare facilities sa ibang mga bansa gaya ng Amerika, UK, Australia at mga bansa sa Europa. Kaya ang maaari raw gawin ng ating bansa ay ipagpatuloy ang pag-aalok ng mga certificate program at itrain ang mga manggagawa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto bago mag-alas 5:30. Kaloko sa atin ang Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa lahat po ng housing industry with easiest term. Mantakin ho nyo, 5% lang ho yung down payment. Pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Ito pang mga proyekto ng Westchester Realty at nandun sa loob mismo ng township ang palengke, ang eskwelahan, ang munisipyo. Kaya hindi ka na kinakailangang lumayo, pati simbahan nandun. At kung kayo ho gustong manalo pa ng 3-4-2, samahan ho ninyong disal bago ho kayo magtungo sa Westchester Realty dahil kung saan tatama yung inyong dart, yun ang inyong pupuntahan. Halimbawa, gusto nyo pumunta ng Thailand, ng Japan, Singapore, Hong Kong, libre for 2. Kung kayo ho ay magpapareserve. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. RH! Huwag nyo natin kalimutan, sabi ho natin nga, tangkilikin ang gawang atin. Katulad po ng Tangerine Chocolate, malapit na po ang Valentine's Day ha. Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa Kopra, mga MSMEs na ngayon. Nagpuproduce sila ng magagandang cacao beans dahil po sa mga magagandang planting material ng cacao galing Tambao. Hinakot ho para sa kanila ni Dr. Helen Tan. Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maraming variants po ito, mahigit 10 na ang ginamit na mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo online
tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sana tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Yun, no? Alas 5:33 na. Gising na ho, bango na. Good morning ho sa lahat ho ng mga nakatutok ho sa atin. Kanina binabanggit natin, anong mga oras ho kami nakakarating ho sa inyo o pinapanood sa mga sandaling ito ay Sunday afternoon dyan sa Las Vegas. Nakatutok ang ating viewer na si Evan Lang. Good afternoon po sa inyo dyan. Maayong buntag naman dyan ho sa Cebu at Dumaguete. Sa ng Rizal Boulevard. Nakatutok din sa San Mariano, Isabela si Bernabe Aquino. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin via Facebook Live at YouTube Live, mapapanood nyo po kami via DZRH News at DZRH News Television. Siyempre, good afternoon. Good morning, good afternoon at good evening. Anong oras naman ho kami napapanood ngayon? Pero ho dito sa Pilipinas ay bumabati ng good morning si Evelyn Nepomuceno, Lani Aguilar, Becky Tezuka at si Leonard Habungan mula naman dyan sa Tuguegarao City. Nery Gamonte mula sa Tondo, Maynila. Marami ang bumabati na sa atin ngayon ng Happy Hearts Day. Bagamat 2 araw pa, no? At hindi po holiday yun, ha? Pwede nyo diskartehan kung anong gusto nyo. Isasabay nyo ba sa February 14 o February 15? Ano kaya sikreto ng mga matatagal ng couples, ano? Kayo ba nagsiselebrate pa kayo ng Hearts Day tuwing February 14? Budget. Yun ho ang kalamitan sa mga natatanong ho natin kung magse-celebrate. Depende yan sa budget. Ang presyuhan nga ng bulaklak ngayon ang sabi makapagbigay ka ng disenteng bulaklak nasa around 1,000 pesos. Sa ganitong panahon, kung bibili ka sa ganitong panahon. Pero kung gusto mong magpa-impress ng konti, gagastos ka ng hanggang 5,000. Siyempre, depende yan sa bulaklak, lalo na kung imported. Nakadepende ho talaga sa budget yan kung paano magse-celebrate. Pero ang pinakamahalaga yung masayang nagsasama. Sa hirap at ginhawa, nandun ho yung unawaan at respeto sa isa't isa. Si Pangulong BBM kaya at First Lady Liza Araneta Marcos, ano kaya ang kwentong pag-ibig? Ano kaya ang payo nila sa mga may magkarelasyon ngayong Heart Month, diba? Love Month ngayong February. Alamin nga natin sa report ni RH14, Leth Narciso. Leth, hindi nagpahuli sa pagpapakilig ngayong Valentine's season sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang vlog na pinamagatang Ask Us Anything, sumagot ang Pangulo at unang ginang sa ilang katanungan tungkol sa pag-ibig at kanilang relasyon. Sa tanong kung nagdi-date pa rin ba silang mag-asawa, aminado si Pangulong Marcos na mahirap balansihin ang kanilang mga trabaho at personal na buhay pero hinahanapan daw nila ng oras ang isa't isa kahit maiksi lang. Binanggit naman ni First Lady Lam na mayroon silang date night tuwing Miyerkules. Ibinahagi rin ng mag-asawa ang mga katangiang nagustuhan nila sa isa't isa. Kay PBBM ang pagiging maalaga ng First Lady sa kanilang pamilya at si First Lady sinabing sobrang bait ng presidente. Payo naman ng dalawa sa mga magkarelasyon, huwag magpadala sa stress at subukang palaging tumawa para maging magaan lagi ang sitwasyon.
Sabi pa ni Pangulong Marcos, mag-usap ng personal at huwag idaan sa telepono o social media ang mga bagay-bagay. Nagkantsawa naman ang mga ito sa tanong kung kailan sila unang nag-kiss dahil ang natatandaan daw ng unang ginang ay si PBBM ang humalik, sabay hirit ng presidente na pumayag naman si First Lady at nangyari ito sa New York, 35 taon na ang nakalipas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letner Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Leth Narciso. Uy, may nag-reminis kung sino ang kanyang first kiss at kung paano nakamit ang first kiss. Alas 5:38. Bay kung merong nag-reminis ng kanilang first kiss, bay meron namang namumroblema dahil walang prenuptial agreement. Ganon. Abay ating alamin sa chika ni Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Mukhang magkakaroon ng problema muli si Richard Gutierrez at si Sara Labati matapos na sila ay magkahiwalay. Naku, wala palang prenup arrangement na nangyari sa dating mag-asawa noong mga panahong ikakasal pa lang sila. Kaya ang ending, kailangan nilang pag-usapan ang paghahatiang ari-arian. Well, kanino kaya mapupunta ang mas maraming parte? Naku, magkaroon kaya ng panibagong tarayan, talakan dito sa hatian ng mga ari-arian? Mahalaga pala talaga ang prenup arrangement kapag ang mag-asawa ay parehong madatong o merong mga kayamanan. Yan ang ating DZRH Showbiz Atas News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maganda! Maganda! Umaga, Pilipinas! Alas 5:39, gising na ho, bango na, kape-kape na. Maganda! Maganda! Umaga, Pilipinas! Lalaki namang wanted sa kasong homicide sa Cebu. May nahuli matapos ang 19 na taong pagtatago. Buong detalye, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Yuel, matapos ang 19 na taong pagtatago sa batas sa Cebu. Nasa kote rin ng Caloocan Police ang lalaking wanted sa kasong homicide sa kanyang pinagtataguan sa Cremarin, Barangay 178 sa Caloocan. Ayon kay Police Colonel Ruben Lacuesta, huli ang suspect na si Ayas Jimboy sa ikinasang manhunt operation. Nagresulta ang pagkakaresto sa suspect baka lang matanggap ng Caloocan Police ang inisyong warrant of arrest ni Judge Anacleto Camarate. Ang presiding judge na represent ito sa Oslo, Cebu na pirmado noong pang December 12, 2005. Pinakasan naman noon ang suspect ang kasong kinakasangkutan sa akalang sa kanyang pagtatago sa malayo mula sa kanilang lugar ay matakasan nito ang kanyang kaso. Wala pa rin sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Nag-emergency landing at sumadsad ang isang Cessna plane sa Palaya o Palayan sa Malolos, Bulacan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ligtas ang sakay na piloto at estudyante ng aircraft na ino-operate ng Flightline Aviation. Lumipad umano ang Cessna plane RP-6 o C627 o C2673 mula sa Plaridel, Bulacan patungong Subic at pabalik ng pumalya ang makina nito. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng kaap sa insidente. Muli namang aarangkada ang voter registration ngayong araw para sa 2025 midterm elections. Una nang idineklara ng COMELEC na pambansang araw ng mga botanteng Pilipino o National Voters Day ang Pebrero 12. Pangungunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang registration activities sa Island Municipality ng Kalayaan. Kasabay nito ang implementasyon ng Register Anywhere program ng poll body sa 166 na mall sa buong bansa.
Samantala, libre na ang voter certification sa buong bansa simula ngayong araw. Ayon sa COMELEC, suspendido ang pagbabayad ng 75 pesos para sa voter certification para sa 2025 national and local elections. Nagsisilbi ang nasabing voter certificate bilang pansamantalang voter's ID at pwede ito magamit ng 1 taon. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na pinag-aaralan ng komisyon na mag-issue ulit ng voter's identification card. Alas 5:42. Pinag-aaralan ng Commission on Elections na muling mag-issue ng Voters ID ngayong taon. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, tinitingnan na ng poll body kung saan huhugutin ang pondo para rito at kung paano ang magiging sistema. Target ng komisyong unahin sa pagbabalik ng Voters ID ang mga overseas Filipino worker. Disyembre 2017 nang suspendihin ng poll body ang pag-i-issue ng Voters ID dahil sa paglalabas ng National ID sa ilalim ng Philippine Identification System. Samantala, mataas naman ang singil sa kuryente balakid sa isinusulong ng kampanya ng Marcos admin sa Bagong Pilipinas. Buong detalye, RH29, Boy Gonzales. Boy! Yuel, nagbabala ang isang grupo ng mga consumer na ang mataas na singil sa kuryente ang balakid o hadlang sa sinusulong na kampanya ng Marcos administration na Bagong Pilipinas. Ito ang sinabi ni Rodolfo Javellana Jr., ang Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters, kasunod ng panibagong 57 centavo kada kilowatt hour na power rate increase na inanunsyo ng Meralco. Iginit ni Javellana na mataas na singil sa kuryente lalo na sa mga Meralco service area na kabuang 75% ng ekonomiya ang pangunahing hadlang sa pagsikap ng pamahalaan na makakuha ng mga investor. Anya, hindi makakamit ang Bagong Pilipinas kung hindi malulutas ang pagiging mahal na electricity rates. Iminungkahi ng grupo na sa Kongreso na ipawalang bisa na lamang ang mga batas na nagbibigay umano sa monopolya sa electric utilities. Dapat niyang irebisada na ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA of 2001 upang mabababa ng cost of electricity sa bansa. Una nang inanunsyo ng Meralco ang pagkakaroon ng 57 centavo na taas singil upang mabawi ang 45 centavo per kilowatt hour na pagtaas sa generation cost na nagsimula nitong Enero. Patuloy naman ang investigasyon ng Kamara sa akusasyon ni Laguna Representative Dan Fernandez na umano'y franchise abuse ng Meralco. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Tunain Boy Gonzales. Maganda, Umaga Pilipinas. Sa pang-report sa labas ng himpilan, Office of Civil Defense, tiniyak na naka-full swing ang Operation Center sa Caraga Region, bukod po sa Davao. Buong detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinatitiyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na naka-full swing pa rin ang response operation hindi lamang sa Davao Region, kundi maging sa Caraga. Naapektado rin ang trough ng low pressure area at ng northeast monsoon mula pa noong katapusan ng Enero. Ayon sa Office of Civil Defense, umaabot na sa mahigit 113,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa rehiyon, habang higit 200 naman o 200,000 naman ang sinalanta sa may Region 11. Nakapagtitid lang pamahalaan ng 71.9 billion pesos na halaga ng asiste sa Caraga mula yan sa OCD, DSWD, Department of Health, LGUs, maging sa mga non-government organization. Sabi ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno, bagamat walang casualty sa Caraga, nakataas pa rin ang blue alert status sa lugar. Kaiba ito sa Davao Region kung saan umabot na nga sa 54 ang patay, 32 nawawala o sugatan at higit 6 na pupang nawawala. Bunsod pa lamang ito ang pagguho ng lupa sa Maymako, Davao de Oro. Tuloy-tuloy naman ang response efforts ng iba pang unit at grupo gaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Red Cross. Samantala, sa panayam ng DZRH kahapon, umapilang Department of Environment and Natural Resources sa mga tao na hayaan na sa mga rescuers ang search and retrieval operation sa Barangay Masara
dahil mas delikado na umano ito bunsod ng mga pagyanig noong araw ng Sabado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:47. Ng gising natin. Maganda din kasing tulog natin. Naka-ultabayo eh. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na ngayon po ay nire-recommenda ng mga doktor at rehistado sa Food and Drug Administration. Anong ginagawa ho ng ultabayo? Ang ultabayo po ay tumutulong sa atin hindi lang para ma-boost yung ating immune system, kundi para ma-achieve natin ang magandang tulog. Yung pang stage 4 ng tulog. Kasi yung mga panahon na yan, ang ginagawa naman ng utak, dinidetoxify ang ating sistema ng katawan. Kaya pagising mo natin, magandang ating mood, magandang ating glow, magandang tingin natin sa ating sarili sa salamin. Kaya masaya tayo. Ayan, nalalabanan po natin ang depression at iba pang mga karamdaman. Kaya para ho sa mga gustong magkaroon ng magandang gising, mag-ultabayo. Kung may mga katanungan ho kayo tungkol po sa ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang ultabayo available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo na yun ay galing sa Theoxis Health Ventures. O di kaya pumunta ho kayo ng Mercury, Amesco Drug sa Davao at Cotabato. O di kaya sa John's Pharmacy sa Buanga, sa Pasmed Pharmacy, dyan po naman sa Laguna. Ultabayo, kaagapay ho ninyo sa panahon ng medyo stressful na buhay. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:52, 8 minuto na lang, alas 6 na. Sa iba pa nating mga balita, gigil ang mga kongresista sa panunumpa ng televangelist na si Pastor Quiboloy na magsabi ito ng totoo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng panukalang ibasura ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Itinanggi ni Quiboloy na mayroon itong kinalaman sa operasyon ng SMNI na taliwas sa mga dokumento na napasakamay ng mga kongresista. Matapos na hindi dumalo sa mga nakaraang pagdinig, nagpalabas na ng sabpina ang House Committee on Legislative Franchises laban kay Quiboloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Itinulak ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na maipatawag si Quiboloy sa pagdinig kung saan inaasahan na panunumpain ito na magsabi ng totoo. Ayon sa mga abogado ng SMNI, walang kinalaman si Quiboloy sa araw-araw na operasyon ng SMNI at ito ay isa lang honorary chairman. Dismayado naman ang mga kongresista sa sinasabing kahambugan ni Senator Joel Villanueva, kaya malamang ay hindi na umano nila ito suportahan kapag muling tumakbo. Ito po ay ayon kay House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Mistulang minaliit anya ni Villanueva ang boto na nakukuha ng mga kongresista kung ikukumpara sa boto na nakukuha ng mga senador, kaya hindi umano sila dapat ikumpara sa mga ito. Ginawa ni Villanueva ang pahayag sa gitna ng isinusulong na People's Initiative na suportado ng mga mambabatas upang amyendahan ang economic provision ng konstitusyon. Magandang umaga, Pilipinas! Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile abay isa sa makatatanggap ng 100,000 piso bilang centenarian's gift mula sa gobyerno. Buong detalye, RH12, Manang Milky Rigunan. Miss Milky. Isa si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa makatatanggap ng 100,000 pesos bilang benepisyo sa ilalim ng Centenarian Law of 2016. 100 years old na si Enrile sa darating na February 14. Ayon kay Congressman Marvin Rillo, miyembro ng House Committee on Appropriations, 186 million pesos ang inlaan sa 2024 national budget para sa tax-free cash gift sa mga Filipino centenarians. Sa ilalim ng Centenarians Law of
2016, lahat ng natural-born Filipinos, maging naninirahan na sa Pilipinas o sa abroad, pagsapit ng 100 years old ay entitled na makatanggap ng 100,000 peso one-time cash gift bukod sa letter of felicitation sa Pangulo. Sabi ni Rillo, sa records ng Department of Social Welfare and Development, umaabot na sa 1.2 billion pesos ang nai-release na cash gift sa 12,187 centenarians mula pa noong 2017. Samantala, lagda na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay para naman sa dagdag pang benepisyo sa ating mga nakatatanda. Sa bill, 10,000 peso one-time cash gift ang matatanggap ng mga senior citizen na sumapit na sa 80, 85, 90 at 95 years old. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Mildred Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kabilis ng oras, 4 na minuto na lang, 6:00 na. May mag-showbiz na tayo. Bacolod City Mayor Albi Benitez, tinuldo ka na. Ulitin ko, tinuldo ka na ang issue nila ni Ivana Alawi. Buong detalye sa ating isa pang showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Naglabas na ng statement ang Bacolod City Mayor Albi Benitez kaugnay sa issue nila ni Ivana Alawi at tinuldukan na niya ito. Narito ang kabuuan ng kanyang statement na ipinost sa kanyang Facebook account kagabi. Ang sabi niya, I am fully aware of the video footage that has been circulating which unfortunately does not accurately explain why I was in Tokyo. I went there on a business trip as stated in my official travel order. Speculations involving Miss Ivana Alawi are untrue and only serve to put malice into what was clearly a chance encounter. I apologize to Miss Alawi and her family who have been unfairly dragged into issues concerning my private life. There is no truth to any and all the rumors spreading, and I am setting the record straight to avoid further hurt and damage to them. Maraming salamat po. End of quote. Yan ang pahayag ng Bacolod City Mayor Albi Benitez. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dalawang minuto na lang po, 6:00 na ng umaga. Maraming salamat po, yan po ang kabuuan ng ating mga balitang itinampok dito po sa Magandang Umaga, Pilipinas. Sa pangalan po muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Yung pong nakasama sa 2 oras na balita at talakayan, Yuel Reyes. Muli hanggang bukas, Pilipinas. May pasok ho gising na ho, bango na. At kape-kape na ngayong malamig na panahon. Sabi nga ng Pag-asa hanggang Huwebes posibleng tumagal itong malamig na panahon. Pero bago yan, meron ho tayong rollback bukas, 60 centavos hanggang 80 centavos sa kada litro ng gasolina. Medyo katiting katiting talaga dahil ito ho yung unang rollback ngayong 2024. Kumpara ho natin sa serye ng oil price hike yung mga nakaraang linggo. Habang 20 centavos hanggang 30 centavos naman sa kada litro ng diesel. Kaya mag full tank na tayong lahat. Bye! 5:59, muli po ito si Yuel Reyes dito sa Magandang Umaga, Pilipinas!